asawa. Anong sinasabi mo? Sinong asawa mo? Mga labing parang cherry, kilay na parang dahon. Balat na parang pinakuluang itlog. Napakaganda. Mas maganda pa kaysa sa larawan. Gino, sobra na po kayo. Medyo mahina lang ang katawan. Ito, kainin mo ito. Lilinisin ko ang iyong katawan. Gagaling ka na. Binibini, di kilala tong tao na to. Huwag mong kakainin ang kanyang pagkain. Ano ba nang alam mo, bata ka? Bukas ang bibig. Ano-ano nang pinainom mo sa akin? Siya Oking, ang init ng pakiramdam ko. Tamang-tama ang init. Halika, sumama ka sa akin. Dapat magdikit ang mga palad, walang ibang iniisip, huminahon ang paghinga, at linisin ang katawan. Binibini. Tulong. Nadukot ang aming binibini. Sa liwanag ng araw, magdudukot ka? Napakaluko. Zu King Mai. Magdudukot ka pa ng pinakamaganda sa buong mundo? Sagipin niyo ang aking binibini. Zu God. Pa akong bumangga sa hindi nakikitang peder. Zalamankero. Zalamankero. Tu. Sa liwanag ng araw, nanghalay ka sa aking binibini. Grabe na, tu. Ama, nahalay ang binibini. Dali, pumunta ka rito. Ama, siya ang nagdala sa binibini. At, nanghipo siya sa binibini. Mang-api sa pamilya Su. Vazakin en Yosia. Opo. Ano? Ama, gumagamit siya ng kulang. Ipatawag ang 4 na dalubhasa ng Cloud City. Kinglong, Baihu, Zuanwu. Jukan. Magandang araw, matandang Ginoong Su. Anong klaseng tao ba to? Para sabay-sabay kaming 4 na dalubhasa. Ang kailangan, 4 na dalubhasa, itong mangkukulang. Ang humalay sa aking anak na si Sukingmei. Di man lang siya masugod ng mga tauhan ko. Hanggang pagbuo ng enerhiya lang, pinapunta mo pa kami. Ayana yan ng isa lang. Baihu, hanggang gayon. Bobo ka pa rin. Di mo mabutas ang proteksyon niya. Dai, yan ganong kasimple. Sabay na tayo. Kumusta ang pakiramdam? Tumayo ka na. Anong klaseng halimaw to? Ang 4 na dalubhasa ng Cloud City. Talo. Anong klaseng makapangyarihan to? Napakalakas ng taong ito. Kaya the saying Marshall Saint ay talo sa kanya. Kayong 4 na bata, mahina ang mga panadyakan. Nagsasayang pa ng lakas. Nasira ang ugat nyo. Mga 3 hanggang 5 taon na lang ang buhay nyo. Umalis na kayo. Tayo na. Kahit may alam kang konting kulam, ano naman? Ngayon, si King Miay, ang kasintahan ng ninuno ng pamilya Ye. Makikipag-away ka sa pamilya Ye? Ilang buhay meron ka? Bata ka pa, huwag masyadong mainit ang ulo. Ayon sa tradisyon, dapat kitang tawagin biyenan. Pero mas bata ka pa kay Xiaojuan. Ay naku, kasalanan ito. Hindi makatarungan. Tatawagan ko na ang pamilya Ye. Pa sila ang humarap sa iyo. Tatay, huwag. Hindi niya ako ginago. King Mei, bakit mo pa siya pinagtatanggol?
Tandaan mo, ikaw ngayon ay babae ng ninuno ng pamilya Ye. Ang pamilyang kayang baliktarin ang mundo. Ang pamilya Ye na kayang kontrolin ang lahat. Tatay, siya ang nagligtas sa akin. Gumaling na ako sa sakit ko. King Mei, gumaling ka na? Masaya ang pamilya Ye kapag nalaman nila ito. Baka dagdagan pa nila ang dowry. Ang kayamanan ay parang ulap lang. Kung magiging babae mo ako, hindi kita pababayaan. Babaliwalain ko kung sino ka. Kapag inaway mo ang pamilya Ye, kamatayan ang kapalit. Niligtas mo ang anak ko. May utang na loob ang pamilya Su sa iyo. Pero kung may masamang balak ka, ako ang unang haharap sa iyo. Tara na. Magkita na lang tayo sa engagement party. Huwag kang pumunta sa engagement party. Hindi ka patatawarin ng pamilya Ye. Sakay na. Maganda at mabait, bagay na maging asawa ko. Konektado na. Xiao Juan, maganda ang babaeng pinakilala mo sa akin. Mabuti naman kung nagustuhan ng ninuno. Ipapaalam ko na sa mga apo ng pamilya Ye para sa kasal mo. Gawing masaya at malaki. Mabuti may puso kayo. Kayong lahat ay mga apo ko. Mabubuting apo. Ninuno, sa mga araw na wala ka sa bundok, ang mga apo ng pamilya Ye ay dumami at nagtagumpay. Ang mga pinakamahusay sa industriya ay kumalat sa buong mundo. Sa okasyon ng kasal ng ninuno, bigyan natin siya ng masayang pagbati. Mabuti, makikilala ko rin ang mga tao at makikita ang estado ng pamilya Ye ngayon. Ipaalam natin sa ating mga apo na gawing masaya ang pagdiriwang para sa ninuno. MY Lord, naubos na ang mga nalalabing vampire. Narito ang Blood King Sword, ang kayamanan ng mga vampire. Ang espada ng dugo ay nagdulot ng napakaraming kasalanan. Tanging ang aming ninuno na si Yi ang makakapaglinis ng dumi. Dragon King, tumawag ang lolo, bukas ay ang kasal ng ninuno. Kasal ng ninuno. Ihanda ang aking regalo. Pupunta ako sa Cloud City, ano? Magkakasal na ang aking ninuno. Alam ka una. Magkakasal na ang ninuno, magandang balita. Ninuno. Yung laging binabanggit ng chairman, walang kamatayan. Ninunong laging bata. Minsan ko nang nakita ang ninuno. Noong panahong iyon, mukha siyang 20 taong gulang lamang, isang Diyos na nagkamit ng kaliwanagan. Maghanda ng eroplano, pupunta sa Cloud City. Ang sarap nito. Bakit ka nandito? Bilisan mo, huwag mong hayaang makita ka ng pamilya Ye. Ano ba ang sinasabi niyo? Ngayon ay araw ng aming kasal. Kung hindi ako pupunta, sino ang pakakasalan mo? Iniligtas mo ang buhay ko, dapat sana ay pakasalan kita. Ngunit ako ay napili ng ninuno ng pamilya Ye. Kung aatras ako sa kasal, ito ay magiging sakuna para sa ating dalawa at sa pamilya Su. Huwag kang magalit, ilalabas kita. Posible bang ako ay... Dumating ang ninuno ng pamilya Yi. Tingnan mo, yan ang ninuno ng pamilya Ye. Hindi natin siya kayang kontrahin, umalis ka na. Sinabi mo na siya ang ninuno ng pamilya Ye. Pagbati sa ninuno ng pamilya Yi. Mabuti, mabuti, tumayo ka. Ninuno, maupo po kayo sa itaas. Salamat. Ang piwit ka o. Salamat. Napakalaki ng iyong kapal ng mukha. Nagkakagulo sa piging ng pamilya Ye. Ikaw ba ang apo ni Xiao Juan? Kung gayon ikaw ay aking. Ikaw ang aking apo sa tuhod. Sino ang opo mo? Bumaba ka sa upuan. Binibining Ye, pasensya na, kaibigan ko siya. Hindi niya sinasadya.
Ang ganda ng babaeng ito. Huwag kang matakot, mahal. Siya ang magiging lola ninyo, lumuhod kayo at magmanong. Pakiusap, huwag ka nang magsalita. Sinasadya ba ng pamilya sunahamunin kami? Nagdala pa kayo ng baliw para manggulo. Binibining Ye, hindi kasalanan ni King Mei ito. Ito ang demonyong ito. Siya ang nanggugulo kay King Mei. Huwag mong apihin ang aming ninuno. Ang paglapastakan sa nakatataas ay malaking kasalanan. Ngayon na apo ka rin niya, hindi na kita pagtutuunan ng pansin. Sasampalin kita na malakas. Ate, siya, may salamang kang ginagawa siya. Sukayuan. Mas mabuting ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyayari. Binibining Ye, itong tao na ito. Siya ang laging nanggugulo kay King Mei. Siya lang ang may gusto. Wala itong kinalaman sa aming angkan ng Su. King Mai, dito ka na agad. Binibining niya. Talagang napakasensya na ang kaibigan ko. May konting problema sa utak niya, pasensya na. Dapat kang humingi ng tawad sa ating ninuno. King Cheng, tayo ay magkakamag-ana. Ang maliliit na hindi pagkakaunawaan, hayaan na natin. Ikaf pala si King Mai. Ang ganda-ganda mo, ninuno. Ano ang ginagawa mo? Gusto niyang abusuhin ka, ang aking babae. Hindi ko hayaang makialam ang iba. Ang iyong babae, ngayon ay ang araw ng kasunduan namin ni Binibining Su. Sino sa Yuncheng ang hindi alam? Sino ang hindi nakakaalam? Sabihin mo, ikaw ang 800 taong gulang na ninuno ng angkan ng Su. Siyempre, ako ang tunay na ninuno. Kung ikaw ang ninuno ng Su, sino ako? Zino ka bea talaga? Isang basurang aso. Aking minamahal na apo, magsalita ka ng maayos. Paano mo nagawang murahin ang iyong sariling ninuno? Putang ina Montag. Ikaw ang ninuno? Nakakatawa. Ako ay isang immortal, walang kamatayan. Ikaw ay isang batang walang alam. Kahit sino ang tumingin, malinaw kung sino ang tunay. Tama ka, dati. Dahil sa nangyari kay King Mei, nagpapasalamat pa ako sa kanya, pero ngayon, siya pala ay isang mandurugas at sinungaling. Walang takot sa Diyos. Sinasabi mong ikaw ang ninuno ng Ye. Sino sa mga naririto ang maniniwala sa iyo? Paano ninyo mapapatunayang siya ang tunay? Kailangan pa bang patunayan? Kahit sino ang tumingin, malalaman kung sino ang tunay at sino ang peke. Tama ang ninuno. Hindi na kailangang pagtalunan. Kitang-kita na. Huwag mo akong subukang lokohin. Ikaw ay isang impostor. Mga tauhan, itaboy siya. Sandali lang. May paraan ako para patunayan. Kuya, bakit ka nandito? Lahat ng meron ang pamilya, ay galing sa ating ninuno. Ngayon ay kasal ng ating ninuno. Paano ako makaka-absent? Ang taong ito ay nagpapanggap bilang ninuno ng pamilya Ye. Ginulo ang kasal. Maganda ang potensyal mo sa murang edad. Ay umabot ka na sa antas ng Marshal. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang pinakabatang Dragon King ng Griatsia. Ang War God na nagbabantay sa 4 na sulok. Lahat sila ay tauhan ng kuya ko. Kayang-kaya ka ng isang impostor. Ang ninuno ang pinakamataas sa pamilya Ye. Ang pinakabanal na matanda, sinumang magpapanggap ngayon, ay itatapon sa Living Dead Prison. Hindi na muling mabubuhay. Living Dead Prison. Ito ang pinakakatakot na bilangguan sa buong mundo. Walang nakakaalam kung nasaan ito at wala pang nakakalabas. Nabuhay mula sa bilangguan kung may mag-aamin. Pwedeng buo pa rin ang katawan. Ang taong ito ay may malabong mukha, isang ordinaryong tao. Ako ay galing sa Maoshan. Ang lakas ko ay higit sa kanya. Dragon King, dahil malapit na akong ikasal sa pamilya eh. Pwedeng patawarin mo ako. King Mei, tumahimik ka. Hindi mo ito dapat tinakikialaman. Huwag kang mag-alala mahal, hindi kita niloloko. Kayo dalawa, hanggang ngayon ay ayaw pa rin aminin? Apo, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Mas matanda ako sa iyo ng maraming henerasyon, hindi kita pagagalitan. Batang hamak, alam mo ba ang malaking problema na ginawa mo? Bago pa magsalita ang apo ko, lumuhod ka na at humingi ng tawad. Kuya, paano magiging bata ang ninuno? Huwag kang padala sa impostor na ito. Ang ninuno ay may malawak na kapangyarihan. Matagal nang hindi bumaba ng bundok. Bukod sa ilang matatanda, wala pang nakakita sa kanya, pero may paraan ako para makilala ang ninuno. Ang Blood King Sword ay kayamanan ng Blood Clan, puno ng malalang espiritu. Kapag hinawakan ng ordinaryong tao, mawawala sa sarili at masasaktan. Ngayon ang Blood King Sword ay nakatutok sa lupa. Kahit ako ay hindi makakakuha. Alam ko na, kahit hindi namin nakita ang mukha ng ninuno,
Pero ang ninuno ay may pambihirang kapangyarihan, hindi ordinaryong tao. Tama, ngayon ang tanging ninuno ng pamilya Ye. Ang makakakuha ng Blood King Sword at linisin ang espiritu. Espiritu lang yan, galing ako sa Mausan. Sanay sa pag-alis ng espiritu, kung ordinaryong tao ang humawa. Maaring mawala sa sarili o mamatay agad. Ninuno, kaya mo itong bunutin, ipakita mo sa amin. Ang iyong kapangyarihan, tama. Panoorin nyo. Ito ay sikretong pamamaraan ng Maosyan para sa pagpapalayas ng masasamang espiritu. Nakita mo, Taknabia? Ito ang tunay na kakayahan ng aming ninuno. Ikaw na isang peke lang, naglakas loob ka pang hamunin ang pamilya Ye. Ang espadang ito ay may kakaibang kapangyarihan. Ang mga pamamaraan ng Maosyan ay hindi kayang tiisin ang backlash nito. Umangat ang espada. Ninuno. Ang kapangyarihan ng Blood King Sword ay napakalakas. Kahit ang ating ninuno, ay hirap na hirap lang itong bunutin. Nakita mo, Takpia, pinsan? Tunay ang ninuno. Nabunot niya ito. Mahirap na ang nagawa mo pero sayang. Naapektuhan ka pa rin ng backlash ng espada. Ang yabang mo. Ang espadang ito ay puno ng masamang espiritu. Isang basura ka lang, kapag hinawakan mo ito, magiging dugo ka lang. Ang masamang espiritu ng Blood King Sword, alam ka o ito, ang ating ninuno ay nagpatunay na sa pamamagitan ng pagbunot nito. Ikaw, bakit hindi mo subukan? Mamamatay ka talaga. Huwag kang magpakalalaki. Huwag kang mag-alala, isang espada lang ito. Grabe ang yabang mo, Tak. Ang masamang espiritu ng Blood King Sword, kahit ang pinsan ko, ay hindi kayang kontrolin. Ikaw na isang basura lang. Nag-isip ka pa ng... Medyo nakakabahala. Kung sasabog ang masamang espiritu nito, maapektuhan ang buong bulwagan. Nabunot niya talaga. Imposible. Hindi mo kayang bunutin iyon. Nakakatawa. Ang masamang espiritu sa espada ay navala na. Ngayon, kahit sinong ordinaryong tao ay kayang bunutin ito. Nabunot ko na. Bunot. Tama ang sinabi ng ninuno. Nawala nga ang masamang espiritu sa espada. Nabunot din ni Vingswan. Nawala ang masamang espiritu. Pero ako ang nag-alis nito. Ngayon, kahit isang batang 3 taong gulang, ay kayang bunutin ito. Bakit kayo nagugulat? Kitang-kita ng lahat na ito ay dahil sa anting-anting ng aking ninuno, maalis ang masamang espiritu. Sinaktan ko ang sarili ko. Siya, nagpapanggap lang. Naksamantala. Nakita namin. Ang hirap na dinanas ng ninuno sa pagbunot. Ang masamang espiritu. Siya talaga ang nag-alis nito. Nagduda ako sa ninuno, kasalanan ko, Gincheng. Patawarin MOAKO. Hindi kayo ang may kasalanan, siya ang nagpapangga. Wala na, tapos na ang lahat. Pinsan, ngayong alam na natin kung sino ang tunay na ninuno. Dali, itapon na natin ang basurang ito sa bilangguan ng mga patay na buhay. Sabi mo, ikaw ang nag-alis ng masamang espiritu sa espada. Oo, ako. Kung kaya mong linisin ang masamang espiritu, kung gayon, maghugas ka ulit. Sige. Paano ito maaring maging kaso? Ang espada na ito ay puno ng espiritu ng pagpatay. Walang kahit kaunting pag-alis. Isa lang siyang ordinaryong tao, lolo. Hindi ko kayang basahin ang kapalaran ng taong ito. Huwag kang tumangatanga. Ako'y nabubuhay na ng 800 taon, hindi mo basta-basta mababasa ang kapalaran ko. Na mababasa mo lang. Zalamangka. Ginamitan niya ng salamangka ang lolo. Ang lakas ng loob mong ganyanin ang aking lolo. Akala mo ba walang kakayahan ang pamilya, Ye? Naku, apo, mahina pa ang iyong kapangyarihan. Mag-practice ka pa ng 200 taon, baka umabot ka sa 10% ng aking lakas. Imposible. Ilang taon na nakahari ang pinsan ko. Napakaraming kalaban ang kanyang napatay. Hindi pa siya natalo. Ngayon ay isang daliri lang ang tumaboy sa kanya. Kaya pala may lakas ng loob na manggulo sa kasal ng pamilya Ye. May plano pala. Tinawag ang 4 na mandirigma ng Cloud City.
para patayin siya. Binibining Ye, dumating na kaming magkakapatid. Dumating na ang 4 na mandirigma. Gusto naming humingi ng tulong sa inyo. Malaking pangyayari ang kasal ng pamilya Ye, kaya't narito kami. Sumali sa saya. Sino ang may lakas ng loob na manggulo sa kasal ng pamilya Ye? Kung sino man ang manggulo, humanda sa kamatayan. Mga bata, nagkita na naman tayo. Binibining Ye, ang manggugulo ba ay siya? Ginagamit niya ang salamangka para manggulo. Handang magbayad ang pamilya Ye ng malaking halaga para hulihin siya. Ng 4 na mandirigma. Ang bawat isa sa 4 na mandirigma ay mas malakas pa sa akin. Ngayon ay hindi ka na makakatakas. Mga mandirigma, kumilos na kayo. Mga bata, simulan na natin. Aray! Binibining Ye, sumasakit ang tiyan ko ngayon. Baka hindi ko matupad ang iyong kahilingan. Ikaf naman. Manganganak na ang asawa ko. Kailangan kong umuwi. Aray, ang binti ko. Huwag kang alis. Huwag kang alis. Kayong mga walang utang na loob. Hindi ko alam kung paano kayo naging anak. Ni Juan. Dahil hindi maganda ang pakiramdam ng 4 na mandirigma, binigyan kanila ng pagkakataong mabuhay. Ingmei, nakita mo na ang salamangkero na ito. Sinaktan pa niya ang pamilya Ye. Huwag mo nang makisalamuha sa kanya, kahit ano pa ang mangyari. Siya ang nagligtas sa buhay ko. Hindi ko na kayo pakialaman. Ang lola ninyo ay napakasaya ko. Sa makalawa ay araw ng kasal. Napakasaya ko. Ang kasal ay itatakda sa araw ng makalawa. Ako ang ninuno ng pamilya Ye, at ikakasal ako kay Su. Ako ito. Gusto mo pang humugot ng espada? Kahit may salamangka ka, ang mga inapo ng pamilya Ye, ay hindi ka kikilalanin bilang ninuno. Tama. Nagkakaisa ang pamilya Ye. Ang mga inapo namin ay nasa buong mundo, kaya kung kaya mo, patayin mo kaming lahat. Dumating na si Yi Haicheng, ang ninuno ng pamilya Ye. Pilitin ang ninuno na patayin ang mga inapo. Kalokohan. Binibini, siya si Haicheng, ang emperador ng kayamanan. Sinasabing ang kanyang yaman ay katumbas ng kabuuan ng top 100 sa Global Wealth Ranking. Talagang makapangyarihan ang pamilya Ye. Kahit si Yi Haicheng ay isa sa mga inapo ng pamilya Ye. Lolo Haicheng, dumating ka rin. Sa mga inapo ng pamilya Ye, ikaw lang ang nakakita. Kung ano ang itsura ng ninuno, pakitanggal mo ang pagkukunwari nitong tao. Impostor. Ngayon din, lumuhod ka at humingi ng tawad sa bawat miyembro ng pamilya Ye. At saktan mo ang iyong mga mata, baka sakaling. Bigyan ka pa namin ng pagkakataong mabuhay. Ang bilis gumaling ng mukha mo. Ikaf. Thanks, Juan. Ano ang sinabi mo kanina? Lolo Haicheng, ginaya niya ang ninuno. At ginulo ang engagement party. Dapat siyang lumuhod at humingi ng tawad. Ulitin Montag. Lolo, naengkanto ka rin ba? Zia ito. Ginaya niya ang ninuno. At sinabi pa niyang, Hindi, Lolo. Bakit Montag ako pinapalo? Emga bata. Ang dami mong dala, talagang maalaga ka. Tatandaan kita. Zeno ka? Ako ang ninuno ng pamilya Ye. Hindi mo ako nakita? Normal lang yan. Sige. Nandaya ka pa sa pamilya Ye. Bakit mo hinampas ang ninuno? Bata ka? Lolo, bakit mo hinampas ang ninuno? Emga gago kayo. Mamaya ko na kayo kakalampagin. Ang iking eme, Ziyi Shonghe. Ang iyong lingkod, si Yi Haicheng. Nagmamano po sa ninuno. Emperador ng kayamanan. Nagmamano sa ninuno, ang emperador ng kayamanan ay lumuhod sa impostor na ito. Tumayo ka. Ah, anak pala ni Changhe. Ang iyong ama ay sumama sa akin at nagpagaling ng ilang taon. Ngayon ay nakakatayo na siya at ikaw rin. Sa murang edad, puti na ang buhok mo. Balang araw, bibigyan kita ng pampabata. Sa ngalan ng aking ama, salamat sa inyo, Lolo. Ah, si Changhe ay apo ko rin, walang anuman. Binibini. Hindi ko inakala na ang lolo ng pamilya, Yi ay napakabata pa. Niligtas ka pa niya, ito ay talagang malaking tadhana. Lolo, baka nagkakamali kayo, napakabata niya. Paano siya magiging lolo ng aming pamilya? Ang lolo ay hindi nagbabago ng itsura. Sigurado ako na siya yon. Ayo ang mga walang malay, nagdala pa kayo ng peking lolo. Magsisi kayo sa lolo, at huwag nang magpanggap pa. Naku,
nagkamali ako ng pagkakakilala sa lolo. Lolo, aminin namin ang aming pagkakamali. Patawarin mo kami, lolo. Sige, kayo ay mga bata pa. Hindi ko kayo pagagalitan. Salamat, Lolo. Ikaw, matandang impostor, nagpanggap ka bilang lolo. Tauhan. Dalhin niyo siya sa bilangguan ng mga patay na buhay. Habang buhay, hindi na siya muling mabubuhay. Opo. Tigilan niyo iyan. Gusto niyong ikulong ang isang tao sa bilangguan ng mga patay na buhay. Akala niyo ba na kayo lang ang makapangyarihan? Matanda, kung gusto ka ng pamilya Yin ay kulong, ang pamilya Du ang magpoprotekta sa iyo. Pamilya Du. Parang pamilyar. Nagkakagulo ka sa kasal ng aking lolo, naghahanap ka ng away. Jingangju, alam mo ang Jingangju? Kuya, ano ang Jingangju? Hindi mo ba siya kayang talunin? Ang Jingang Jue ay isang nawalang martial arts. Ang gumagamit nito ay hindi tinatablan, hindi ko siya kayang talunin. Mula ngayon, ang pamilya Ye ay hindi na ang pangunahing tauhan sa mundo. Ang taong gusto patayin ng pamilya Ye, ang pamilya Du ang magpoprotekta. Ang babaeng gusto pakasalan ng pamilya Ye, ang pamilya Du rin ang kukuha. Ikaf. Mat andang su. Ito ang aming dowry, pakitingnan. Hindi ko tatanggapin ang iyong dowry, umalis ka na. Ang asawa ko ay isa lamang. Hindi kita pakakasalan. Akala nyo ba na kapag nakisama kayo sa pamilya Ye, ay may proteksyon na kayo? Sasabihin ko sa inyo, ang pamilya Du ay unti-unting palitan ang pamilya Ye. Ang pamilya Du ay Ano ang relasyon mo kay Du Sanchuan? mukhang hindi ka pala ignorante, lolo. Alam mo pa pala ang pangalan ng lolo ko. Lolo, ang ina ng pamilya Du ay anak mo rin. Ang pamilya Du ay may dugo rin ng pamilya Ye. Talaga bang panunuorin mo lang na malugmok ang pamilya Du? Sa ganitong kalagayan? Tama na. Dahil anak ka ng aking anak, ito ay para sa'yo. Makakatulong ito para lumakas ang iyong mga apo. Salamat, lolo. Ah, apo ka pala. Pamilya tayo, huwag na tayong mag-away. Sino bang pamilya mo ako? Ang pamilya Du ay unti-unting papalitan ang pamilya Ye. Huwag kang bastos sa lolo. Hindi ako bastos sa lolo. Gusto kong ilagay ang buong pamilya Ye sa ilalim ng aking mga paa. Huwag kang masyadong mainit ang ulo, bata. Kahit na master mo ang Jingang Jue, hindi ka pa rin katapa. NG lolo. Habang buhay ang lolo, hindi kayo makakaangat ng pamilya Du. Ang tayan ka o. Hindi ko na kaya. Ang tayan ka o. Ito ay naging laso ng puso eroding damo. Sanchuan. Ibinigay ko sa iyo ang erosion grass ay upang maprotektahan ka sa iyong sarili. Ako ay nagkaroon na ng heart-eroding damo na idinagdag sa tubig. Pag kinalog ang kampanilya, paang libo-libong langgam ang kukagat sa katawan mo. Sino pa ang gustong sumama sa pamilya Ye? Zubukan niyo. Lahat na nandito ay mga kilalang tao sa kani-kanilang larangan. Nalason sila ng pamilya Du, wala na tayong magagawa. Huwag kang mag-alala. Nandito ang lolo. Hindi magkakagulo. Dumating na ang aking love trial, nawawala na ang aking kapangyarihan. Kumusta na ang tatay ko? Kailangan nating magpakasal ngayon din para maligtas ang tatay mo. Ang lolo ng pamilya Ye ay magaling manguto ay. Walang maaring malutas ang erosyon ng damo ng pusos. Gusto mo lang sigurong samantalahin siya. Ano? Huwag mong insultuhin ang lolo, papatayin kita.
Akala Montag makakaya Montag? Ikaf. Su Kai Yuan. Huling tanong ko na ito sa iyo. Tinatanggap mo ba ang dowry? Tatay, Huling pagkakataon na, sang-ayon ka ba o hindi? Huwag mo nang alugin. Anuman ang sabihin mo, papayag ako. Pati kayo rin. 3 araw, 3 araw. Wakasan ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa pamilya Ye. Kung hindi, maramdaman ninyo ang kagat ng anay araw-araw. Kanselahin ko na ang lahat ng order sa pamilya Ye. Huwag mo nang alugin. Sumasang-ayon na ako. Sumasang-ayon na ako. Hindi ba kayo natatakot na maghihiganti ang pamilya sa inyo? Zinabi ka una. Mulan gayon. Ang pamilya Ye ay wala na. Makalipas ang 3 araw, personal kong kukunin ang babaeng ninuno ninyo upang mapahiya ang inyong pamilya Ye. Ikaf. Alice. Ninuno, kahit kayo ay walang magagawa, laso ng damong sumisira sa puso. May lunas. Kung gayon, pakiusap ni Nuno, tulungan ninyo ang mga nalason. Lipulin ang pamilya Du. Sa totoo lang, ang pamilya Ye at Du ay magkadugo. Ano? Ano po ang sinasabi ninyo ni Nuno? Ang pamilya Du at Ye Ay magkadugo? Noon, may anak akong babae na napakasawa ng pamilya Du. Ang pamilya Du ay ang kanyang mga inapo. kaya ang Jinggang Jue, ipinasa rin ninyo sa pamilya Du. Nang maghirap ang pamilya Du, ang mga inapo ay naghanap sa akin, binigyan ko sila ng ilan. Ang proteksyon. Hindi ko inakala na magkakamag-anak pala tayo. At nagkaganito ang sitwasyon. Ano ba ito? Ang babaeng napangasawa ay parang tubig na ibinuhos. May ganito palang magandang bagay, hindi man lang tayo naisip ni Nuno. Ang tawag diyan ay siko sa labas. Eri. Wensuan, paano ka nakikipag-usap sa ninuno? Mali ako, hindi ka una ulitin. Luke, kung ikaw ang nagbigay nito, tiyak na may paraan ka para malunasan ito. Ang laso ng damong sumisira sa puso ay walang antidoto, tanging ang paghugas ng butot lamang gamit ang kapangyarihan. Ang makakalunas. Ngunit ang aking kapangyarihan ay humina na, hindi ito sapat. Kanina mo sinabi, kapag nagpakasal tayo, maibabalik ang iyong kapangyarihan. Kapag natapos na ang aking pagsubok sa pag-ibig, natural na babalik ang aking kapangyarihan. Ako, handa na ako. Ano ang susunod na gagawin? Naisip mo na ba? Ang puri ng babae ang pinakamahalaga. Ngayon ay malaya na ang pag-ibig, hindi na uso ang pilitang kasal. Kung magdadalawang isip ka ngayon, may oras ka pa. Totoo bang 800 taong gulang ka na? Siyempre naman, 800 taon na ang nakalipas. Eh di naranasan mo pa ang dinastyang Ming? Grabe, ang hirap paniwalaan. yung Ming Dynasty na itinatag ni Chong ba ang sinasabi mo? Chong ba? Ako pa ang nagpalit ng pangalan niya. Ikaw ang nagpalit. Ang Zhang ay nangangahulugang matalas na sandata. Ang asawa ko pala ay isang antike mula pa sa Ming Dynasty. Na nabuhay hanggang ngayon. Hindi, dapat tawag sa'yo noon ay Ginoo. Ginoo, napakagaling mo. Paano nagwakas ang Ming Dynasty? Noon, nasa bundok ako at nagme-meditate. Paglabas ko, nagbago na ang lahat sa ibaba. Ang ibig mong sabihin, dahil sa pag-idlip ng Ginoo, nag-iba ang takbo ng kasaysayan. Naging ganap na iba. Naalala ko noong 200 taon ang nakalipas, nung bumaba ako. May ginagawang westernization movement sa ibaba, nagtatayo ng riles. Doon ko nakita ng mga tao na lumilipad ako gamit ang espada. Tumigil agad yung matandang babae at mula noon, hindi na ako bumaba ulit. Ginoo, yung matandang babaeng sinasabi mo. Hindi kaya si Empress Dowager Cixi yun? Parang ganoon nga ang pangalan. Mahigit 200 taon na ang nakalipas, hindi ko na masyadong maalala. Napakadakila mo talaga, Ginoo. Suwerte si King Mei. Ginoo. Simulan na natin.
Ginoo, kamusta? Bakit walang epekto? Ginoo, baka. Kulang pa sa isang beses. Hindi. Hindi lang bumalik ang aking kapangyarihan, lalo pa itong humina. Yung lason sa tatay ko at sa iba. Huwag kang mag-alala kahit hindi pa bumabalik ang aking kapangyarihan. Hindi ko hahayaang maulit ang pagkalason ng biyenan ko. Hahanap ako ng tao. Ikaw, dapat kang bumalik. Sigurado. Ninuno, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko inakala na gagawin ng aking mga inapo ang ganitong bagay. Itataboy ko si Duli sa aming angkan. San Juan, ang ibinigay ko sa iyo ay para sa iyong sariling proteksyon. Nais mo pang ibagsak ang angkan ng Ye. Hindi, Lolo. Wala akong kinalaman sa paglabas ng mga bagay na yun. Si Duli ang walang utang na loob na nagnakaw noon. Lolo, nanon umpa ako. Tiyak na sariling desisyon ng walang hiya na iyon. Walang kaalam-alam ang lolo, tumigil ka. Sa harap ng lolo, wala kang karapatang magsalita. Tatawagan ko na si Duli. Ang walang utang na loob na iyon, papapaluin ko sa harap mo. Lolo, anong nangyari? Hayop ka. Tingnan mo ang ginawa mo. Bumalik ka agad. Lolo, tungkol sa halamang sumisira ng puso. Alam Montag na pala. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Sisiguraduhin kong malulugmok ang angkan ng Ye para umunlad. Ang angkan nating Du. Sinong nag-utos na galawin ang Ye? Lolo, Huwag mo nang pakialaman ito. Nakita ko na. ang mga tagaye, mga basura lahat. Hintayin mo na lang ang magandang balita. Tingnan mo ang ginawa ng anak mo. Naglakas loob pang ibitin ang tawag. Lolo, itataboy ko na si Duli sa angkan. Kasalanan ka o lahat. Lolo, isipin mo na ang lola mo ay anak mo rin. Pakiusap, huwag mong lipulin ang buong angkandu, mag-iwan ka ng lahi. Tama na, hindi ako kasing lamig ng iniisip nyo. Sumama kayo sa akin sa Yoncheng, ayusin natin ito. Tapos na ang usapan. Ang aking kapangyarihan, hindi na ako makalipad sa espada. Lolo, bakit hindi ka lumilipad? Hindi pa tapos ang pagsubok sa puso ko, unti-unting nawawala ang kapangyarihan. Sumakay na lang tayo ng malaking ibon. Wala nang kapangyarihan ang lolo. Kapag natapos na ang pagsubok, babalik din ang kapangyarihan. Huwag kayong mag-alala. Aw na ng kasal, bakit hindi pa bumabalik ang lolo? Ang lolo ninyo ay manlolo ko lang. Nakinabang sa aming dalaga. Tapos nawala na. Ikaf. Hindi ganoon ang lolo. May sarili siyang dahilan sa ginawa niya. Pero malapit nang dumating ang mga Du, wala ang lolo. Walang makakalaban sa kanila. Hindi ba't ang kaninyong Ye ang makapangyarihan sa politika, militar at negosyo? Bakit ngayon, hindi nyo kayang talunin ang isang maliit na angkandu? Tatay, naniniwala ako na babalik siya. Ang kanye, dumating na ang katapusan ninyo. Nandito ako, walang sinuman ang makakaalis kay Miss Su, ikaw. Ang inyong pamilyang Ye, matagal nang hindi na tulad ng dati. Sasabihin ko sa inyo, ang mga kasamahan ng inyong pamilyang Ye, ngayon ay lahat ay tumayo sa tabi ng aming pamilyang Du. Ang yaman ng inyong pamilyang Ye, hindi pa dumating. Ano ang ibig mong sabihin? Na yon mismo, lahat ng mga shareholders ng Yehecheng ay nag-withdraw ng kanilang pondo. Siya, matagal nang hindi ang pinakamayaman sa mundo. Ngayon, baka naghahanap pa ng pondo sa buong mundo. Dulay, sobra kana. Kuya, May banal na kapangyarihan ako mula sa ating mga ninuno. Hindi mo ako kayang talunin. Dulay, ang pamilyang Du at Yi ay isa lamang. May dugo ka rin ng ating dakilang ninuno. Gagawin mo ba talaga ang lahat? Hindi mo ba sasabihin na ang inyong dakilang ninuno ay ang aming dakilang ninuno? Mga kasinungalingan, ang aming dakilang ninuno ay may apelidong Du. Kayong mga Yi. Mga tagaye, sa harap ng pagbagsak ng inyong pamilya,
ay ang kaya ninyong gumawa ng kasinungalingan, ito ay totoo. Ang inyong pamilyang Du ay mga inako ng anak na babae ng dakilang ninuno. Ang inyong banal na kapangyarihan ay, Ving Xuan. sinaktan mo ako, sinaktan mo ang sarili mo. Ang inyong pamilyang Ye ay sumama sa aming pamilyang Du. Ngayon, lumuhod kayo at magmano, at bawat isa sa inyo. Tawagin akong lolo. Duli, pareho tayong inapo ng dakilang ninuno. Hindi ka ba natatakot sa galit ng dakilang ninuno? Ano ang magagawa niya? Nandito ako ngayon. Nasan siya? Magalit siya. Sa tingin ko, matagal na siyang nagtatago. Hindi alam kung saang bundok nagtatago. Yuhuke, saan ka ba talaga pumunta? Dakilang ninuno, nasira ang kotse, may problema sa makina. Kapag nakarating kami, baka naagaw na ang inyong lola. Huwag mag-alala dakilang ninuno, kapag nakarating kami. Lahat ng problema ay malulutas. Kung si Duli may gagawing masama, ipapalayas ko siya sa pamilyang Du at ibibigay sa dakilang ninuno. Dakilang ninuno, bumalik ka na, baka maagaw na ang lola. Ano? Ang asawa ko ay naagaw na ng iba. Bumalik na ang ilan sa aking kapangyarihan, pero hindi ko kayang dalhin kayo. Mauna na ako, sundan niyo ako agad. MS, Su. Sumama ka sa akin. Hindi pa dumarating ang asawa ko, hindi ako aalis kahit saan. Ang matandang iyon sa pamilya Ye, isang duwag na. Hindi siya dating ngayon. Babalik siya. Ikaf. King Mai, sumama ka na kay Du. Yung tinatawag nilang ancestor ng Ye, hindi siya dating. Niloloko ka niya. Babalik siya. MS, Su. May limitasyon ang pasensya ko. Ayaw mong makita ang tatay mo. Namamatay sa harap mo. Huwag mo nang alugin, huwag mo nang alugin, huwag mo nang alugin ako. Malikot. Akala ko, hindi ka na babalik. Huwag kang matakot, naayos na ang lahat. Maliit na po, ang iyong bell ay hindi nalason. Ay hindi na maaaring pukawin, anong plano mo ka? Mabuti, kung maayos ka muna. Ang pamilya Ye ay magigiba, hindi na ako magiging abala. Munting apo, ang lakas ng loob mo. Ancestor, tapos na ang pagsubok mo. Bumalik na ang kapangyarihan mo. Hindi ko alam kung bakit, bigla na lang bumalik. Mabuting manugang, huwag mo siyang palalampasin. Bumalik na ang kapangyarihan ng ancestor namin. Maghintay ka na lang na lumuhod at humingi ng tawad. Ang dapat lumuhod at humingi ng tawad ay kayo. Kahit dumating ang matandang ito, wala itong magagawa. Ikaw, bakit ang lakas mo? Munting apo, humingi ka ng tawad, magpakumbaba ka. Tapos na ito. Ancestor, huwag mo siyang palalampasin. Ito ang mukha kong sinampal niya. Ito ay isang problema, may sampal ay may ganti, sampalin mo rin. Tinatawag ka ng ancestor, bilis. Huwag kang maglakas loob, sigurado. Pinapalo kita. Ako. Sampali Montag. Sige, sample mo. Hindi maganda na wala na naman ang kapangyarihan. Sige, sample mo. Ancestor, tulong Montag ako. Ang kapangyarihan ko ngayon, minsan gumagana minsan hindi, tiisin mo muna. Ancestor ng Ye, haharapin ko kayong lahat. At papatayin siya sa harap ninyo, huwag-huwag. Bakit hindi na naman gumagana? Ancestor, huwag mo nang isipin kung gumagana ang kapangyarihan mo o hindi. Nahihimatay na si Wensuan sa pagkakasakal. Maliit na bagay lang, sa huli mamamatay din naman siya sa katandaan. Wakpololo, tulungan niyo ako. Tulong. Anong gagamitin para iligtas siya? Unahin kita, susunod siya. Visit. Hindi nyo dapat ginaganyan ang pamilya Ye. Nagpalit ng buhay, gumamit pa ng blood sacrifice. Ang lalim ng samahan ninyong magkapatid. Ving Xuan okay ka lang? Okay lang ako. Bakit biglang lumakas si kuya? Nag-sacrifice ng buhay si kuya. Para lang tumaas ang lakas niya, pero pansamantala lang ito.
Malapit na matapos ang sacrifice. Tingnan natin kung hanggang kailan katatagal. Kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. Bak, Sandali. matanda, ano na naman sasabihin mo? Sayang talaga para sa katulad mo. Natalentado sa cultivation sa pamilya Ye at Du. Kaso may patakaran ako, bawal magpadanak ng dugo ng kapamilya. Kung hindi, ako mismo ang papatay sa'yo. Matanda, hindi mo sasabihing taga-pamilya Duka. Lolo namin? Para lang mabuhay, wala ka ng hiya. Maganda talaga ang potensyal mo. Ang lumong ginawa ay dala na ang family tree, paparating na. Para itiwalag ka sa pamilya Du. Dulay, binibigyan ka ng chance ni Lolo. Kailangan mo bang gawin ito? Wala kang kaapatang banggitin ang lolo ko. Pag natapos ko ang pamilya Yi. At naging pinakamakapangyarihan ang Du, sigurado. Pupurihin ako ng lolo ka o. Kuya, Nakapatay ka na, hindi na kita matutulungan. puro salita lang sa likod. Ngayon, ikaw ang unahin ko. Ako sasama ako sa iyo, pakiusap. Huwag mo nang saktan ang iba. Umalis ka. Unahin kitang sakalin. Halima. Lolo, tatay, bakit kayo nandito? Kung hindi kami pupunta, hindi namin malalaman ang lakas mong ito. Nakawin mo pa ang heart-devouring grass na iniwan ni Lolo. Xiaoli, bakit mo ginawa ito? Nang hindi mo man lang kami kinonsulta? Tatay, binigyan tayo ni Lolo ng divine teknike at heart-devouring grass. Para umangat ang pamilya Du at maging pinakamakapangyarihan sa mundo. Sanchuan, ang iyong maliit na apo ay may paraan. Tingnan mo ang aking mga inapo ng pamilya Ye na nasaktan. Lolo, ang nangyari ngayon ay kasalanan ng pamilya Du. Ang pamilya Du ay handang magbayad. Kayang bayaran ng pamilya Du? Talunan, binigyan ka ng mukha. Tumahimik ka, tumahimik ka. Hindi pa ba sapat ang gulo na ginawa mo? Lolo, huwag mo muna itong pakialaman. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa ating pamilya Du, para sa pamilya Du. Ang kinabukasan ng pamilya Du ay sinira mo. Bumaba ka at humingi ng tawad. Lolo, lumuhod ka. Lolo, ang lahat ng ginawa ko ay talagang para sa pamilya Du, maghintay ka. Ibaba ko ang pamilya Yi mula sa trono, salbahe. Hanggang ngayon hindi mo pa alam ang iyong pagkakamali. Lolo, nakaluhod na ako. Ano pa ang gusto mo? Hindi sa akin, kundi sa ninuno, lumuhod ka. Lolo, ano ang sinasabi mo? Siya ang ninuno ng pamilya Yi. Hindi tayo. Hinahamon mo pa ang sinasabi ko. Matigas ang ulo mo. Hindi mo na ba ako pinakikinggan? Ang ating ninuno ay hindi ganun kadaling kilalanin. Lalo na ang isang tulad mo, naghahanap ka ng away, sumasagot ka pa. Mag-apologize ka agad. Ninuno, ako ay bulag, patawarin mo ako. Kanina mo rin tinulak ang iyong lola, yumuko ka rin sa kanya. Papayuko mo ako sa babae. Kung sinabi, gawin mo. Ang dami mong sinasabi, kahit mamatay ako, hindi ako yuyuko sa babae. Wuke. Huwag na lang. Kailangan pa nating magpakasal. Sige, susundin kita. Maliit na apo, masama ang iyong intensyon, tanggalin mo ang iyong lakas. Tapusin na natin ang nangyari ngayon. Ninuno. Ang ninuno ay pinatay lang ang kanyang lakas. Malaking biyaya na iyon. Ano pa ang gusto mo? Hindi wasto ang pagkatao. Ang ganitong tao na may lakas ay sakuna sa lipunan. Salbahe, hinaharap mo pa ang ninuno, lumuhod ka agad. Gusto kong humingi ng payo sa ninuno. Walang kakayahan, ikaw lang, hinahamon mo ang aking ninuno. Bastos, hinaharap mo ang ninuno, ayaw mo na bang mabuhay? Ang kanyang kapangyarihan ay minsan gumagana, minsan hindi. Ano ka man, ninuno o hindi, ang kapangyarihan ang pinakamahalaga. Basta't mas malakas ako sa iyo. Ako ang ninuno. Ninuno. Bakit hindi gumagana ang iyong kapangyarihan? Ang kapangyarihan ng ninuno ay hindi na gumagana. Ayos ka lang. Kumusta? Ako ay okay, Sanchuan. Ito ang pinili ng inyong pamilyang Du. Masama kang anak, ano ang balak mo? Gusto mong isangkot ang buong pamilyang Du. Gulo? Lolo, nakita mo naman, hindi niya ako kalaban.
Kung patayin natin siya, ang pamilyang Du ay tataas at papalit sa pamilyang Ye. Bastos, ito ang ninuno ng pamilyang Du. Gusto mo bang talikuran ang ating pinagmulan? Tatay, nakita mo naman, hindi niya kayang talunin si Xiaoli. Hindi natin kailangan ng proteksyon niya, ni hindi niya kayang protektahan ang sarili niya. Ikaw rin, gusto mo ring talikuran ang ating pinagmulan? Tatay, si Xiaoli lang ang anak ko. Para rin naman ito sa pamilyang Du, nakita mo naman. Ye Wuke. Hindi niya kayang talunin si Xiaoli. Mga walang utang na loob, kung wala ang ating ninuno, wala sana tayong pamilyang Du ngayon. Kung gusto ninyong saktan ang ninuno, dapat muna kayong tapakan ang bangkay ko. Kuya, bakit kaya minsan gumagana ang kapangyarihan ng ninuno, minsan hindi? Ninuno ay dumadaan sa pagsubok ng pag-ibig, at ang pagsubok na ito ay nasa lola. Napansin ninyo ba, kapag nagdusa ang lola, bumabalik ang kapangyarihan ng ninuno? Lola. Lolo, nakita mo naman, itong matandang ito. Hindi ko talaga kalaban. Kapag pinatay natin siya, lahat ng kayamanan ng pamilyang Ye ay mapupunta sa pamilyang Du. Tatay. Ang dugo niya at sa atin ay lampas na sa 9 na angkan at 5 henerasyon. Wala na talagang koneksyon. Ito. Ao, dalhin ninyo ang lolo sa ibaba. Ano ang balak ninyo? Lingswan. Ate, ano ang ginagawa Montag? Hindi pa bumabalik ang kapangyarihan ng ninuno. Tanging ang lola lang ang makakatulong para bumalik ang kapangyarihan niya. Gusto kong mawalan ka ng lahat, pamilyang Ye. Unti-unting malukmok. 800 taon na may mga swell din na kabataan. Pero walang nangahas na sumuway sa sinasabi ko. Xiaoli, wala na siyang kapangyarihan. Patayin mo siya. Kasalanan ito, kasalanan. King Ni, Ako, kaya ko lang. Samahan ka hanggang dito. Natalisot. Pero okay lang. Sandali na lang. Makakasama mo na siya sa ibaba. Mamatay ka na. Malulugmok na ang pamilyang Ye. Ang pamilyang Du ang mamumuno sa mundo. Wala na talaga siyang kapangyarihan, pero bumalik na ang kapangyarihan ng ninuno. Ang kapangyarihan ng dakilang ninuno ay bumalik na. Buhay pa ako. tandaan mo, huwag kang magpakabobo. Sa susunod na may mangyari, umurong ka sa likod ko. Gusto niyo pa bang subukan ang kakayahan ng dakilang ninuno? Nagpapanggap ka lang. Sa tingin ko, huling hiningi mo na yan. Handa ka na ba? Lumuhod. Nakalagpas na ba ang dakilang ninuno sa kanyang pagsubok? Tama. Natapos na ang aking utang sa pag-ibig at ang aking mahika. Ay hindi na magiging pabago-bago. Dakilang ninuno, ikaw ay mapagpatawad. Patawarin mo kaming mga nakababata. Gayon niyo lang nalaman. Na kami nakababata? Kung hindi nagbalik ang lakas ng dakilang ninuno, ang aming angkan ng Ye ay mamamatay na. Dakilang ninuno, nagkamali ako. Dakilang ninuno, napakabigat ng kasalanan ng dalawang ito. Pero sana ay isaalang-alang mo ang dugong nananalaytay. Iwanan mo silang buhay. Sanchuan, hindi ka umimik kanina, di ba? Dakilang ninuno, ako'y dinukot ng dalawang itong walang utang na loob. Gusto mo ring makita kung hanggang saan ang kakayahan ng iyong apo. Kung kaya niya talagang patumbahin ako, di ba? Hindi. Dakilang ninuno, wala akong ganoong masamang hangarin. Dakilang ninuno, nalinlang ako, pakiusap. Bigyan mo kami ng pagkakataong mabuhay. Hindi niyo talaga naiisip na kayo ay nagkamali. Natatakot lang kayo na mamamatay. 800 taon na. Pero ang pagpatay sa kapamilya at paghihimagsik ay laganap pa rin. Dakilang ninuno, usang loob kong tatalikuran ang aking martial arts. Pakitawagan na lang ang aming angkan ng Du. Binigyan kita ng pinakamagandang opsyon pero hindi mo pinili. Nakalimutan mo na ang pag-ahon at pagbagsak ay magkadikit lang. Hindi ko dudumihan ang aking kamay sa dugo ng kapamilya. Kayo na ang bahala sa kanila. Dalhin ang tatlong ito sa bilangguan ng mga patay buhay, habang buhay, na hindi makakalaya. Dakilang ninuno. Natapos na rin ang lahat. Du Shao. Na kontrol na si Ye Haicheng. Gusto mo bang pag-usapan ang pakikipagtulungan? Sino kayo?
Hindi importante. Basta tandaan mo, kami ang iyong mga katulong. Nadakip ang dakilang lolo, anong gagawin natin? Hayaan mo na, matanda na rin naman siya. Hindi na rin siya tatagal. Mas importante ang aking kinabukasan. Mas mahalaga yon. Bitawan niyo ako. Nagkakamali kayo ng tao. Alam niyo ba kung sino ako? Ayo'y nangahas na gumawa ng masama sa angkan ng Ye. Gusto niyo bang mamatay? Akala mo'y hari ka pa ang yaman? Narinig ko na ang lahat. Si Du Xiao ay nakatingin na sa inyong pamilyang Ye. Malapit nang magwakas ang inyong pamilyang Ye. Sasabihin ko sa iyo, habang buhay pa ang aming ninuno, hindi magtatagumpay ang mga balak ninyo. Ang ninuno ninyong Ye ay hindi kayang talunin kahit si Du Xiao. Ano pang pag-asa sa pagprotekta? Ikaw ang pinagkukunan ng pera ng pamilyang Ye. Kapag wala ka, magiging gulo lang ang pamilyang Ye. Sasabihin ko sa iyo, ang aming ninuno ay hindi natatalo. Ang pamilyang Du ay mga payaso lang. Narinig ko na balak ni Du Xiao na guluhin ang kasal ng pamilyang Yi ngayong araw. Dadagdagan ko lang ng konting eksena ang palabas na ito. Ano kaya ang magiging reaksyon ng pamilyang Yi? Kapag nakita nila ang salamin mo, nangahas kang bantaan ang ninuno, Walong haya. kung mawala ang pinagkukunan ng pera ng pamilyang Ye. Matutumba ang pamilyang Ye. Sa oras na iyon, makakakuha rin ang pamilyang Liu ng parte. Maligayang pagdating sa kasal ng aming ninuno ng pamilyang Ye. Ngayon, anyayahan natin ang ninuno na salubungin ang nobya. Magsisimula na ang seremonya ng kasal. Isang napakahalagang okasyon. Paano mawawala ang pamilyang Liu? Sino ka, batang hamog? Ninuno, ito ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Liu, si Liu Chuanji, pangalawang pinakamalaking pamilya sa bansa, ngunit hindi namin. Siya inanyayahan sa kasal. Dahil kasal ko ito, bisita ka na rin. Humanap ka ng upuan. Talagang malaki ang puso ng ninuno ng pamilyang Ye. Hindi rin ako pumunta ng walang dala. May handog ako para sa inyo. Salamin? Wala akong problema sa mata. Salamat sa kabutihan mo. Dakilang pamilyang Liu, pangalawang pinakamalaki sa bansa. Ang regalo mo'y isang salamin lang? Ang kuripot. Ingnan mo ng mabuti ang halaga ng salaming ito. Humph. Anong halaga mayroon ang maliit na salamin na ito? Galing lang sa tabi-tabi. Ito ang salamin ng hari ng yaman ng pamilyang Ye. Si Ye Hai Cheng. Nasa akin siyang gayon. Ikaw ang kumuha sa akin, apo. Ang lakas ng loob ng pamilyang Liu. Hinawakan ninyo ang miyembro ng pamilyang Yi. Kung wala si Ye Hai Cheng. Wala nang pinagkukunan ng pera ang pamilyang Ye. Ano pa ang ipagmamalaki ninyo? Apo, malapit nang lumipas ang tamang oras. Unahin natin ang kasal. Anong oras na? Kasal pa rin ang iniisip. Kapag dumating si Du Xiao, ang pamilyang Yi. Mawawala na. Kung nasaan ako, nandyan ang Ye. Masaya ako ngayon. Hindi kita papansinin. Panaginip mo lang yan. Darating na si Du She. Bago dumating si Du Xiao, hindi ako mag-atubili. Natapakan ang inyong angkan ng Ye ng 2 beses. Dalhin dito si Ye Huan Cheng. Lolo. Liu Huan Ye. Gusto mo bang lipulin ang angkan ng Liu? Huwag kang magmadali, Ye Dragon King. Pagkatapos ng araw na ito, sino ang unang malilipol ay hindi sigurado. Pagdating ni Du She. Ang angkan niyong Ye ang unang alisin. Diba? Ang buong angkan ng Du ay nakakulong na sa bilangguan ng mga patay na buhay. Gusto pa ba ng angkan niyong Liu na sumama sa angkan ng Du? Pawasakin ang angkan ng Ye? Karapat-dapat KBA? Ye Dragon King, ang galing mo magsinungaling. Para lang maprotektahan ang dangal ng angkan niyong Ye, ganyan ka magsalita. Yi Dragon King, ano na ang kalagayan ng ang kanyang Yi? Alam na ng lahat. Kung may pag-isip kayo, ibigay nyo na ang mga benepisyo at paghatyan natin. Narinig nyo na ang angkan niyong Ye. Kapag bumagsak ang pader, lahat tatapak. Pagdating ni Du Xiao, ang angkan niyong Ye ay mawawala ng walang bakas. Mukhang maraming kaaway ang angkan ng Ye. Ito ba ang pinili nyo? Sinasabi ko sa inyong mga palaboy. Ginagamit nyo ang pangalan ng angkan ng Du para takutin ang angkan namin Ye. Kahit ang angkan ng Du ay hindi kayang gawin ito. Akala nyo kaya nyo? Lahat alam na inaapi ng angkan ng Du ang angkan ng Ye. Ang inyong lolo sa angkan ng Ye ay matagal nang nawalan ng kapangyarihan. Ang mga kasosyo ay umaalis na. Anong ipagmamalaki nyo pa? Ganito rin ba ang iniisip nyo? Ang angkan ng Du ang bagong makapangyarihan. Ang angkan Yong Yi ay parang dagas sa kalye ngayon. Habang hindi PA dumarating si Du She ang kanyang Ye. Ibigay nyo na ang mga benepisyo. Lolo, hayaan niyo po ako ang bahala. Ipapasok ko silang lahat sa bilangguan ng mga patay na buhay. Mukhang hindi mo magagawa iyan, Yizhan. Utos ng Dragon Emperor, tinanggal si Yizhan bilang Dragon King. Itinalaga si Du Li ng angkan ng Du bilang bagong Dragon King. Ano nangyari? Bakit ganyan ang utos ng Dragon Emperor?
Kakagaling lang ng pinsan ko sa digmaan at pinatay ang lahi ng dugo. Bakit mo siya tatanggalin bilang Dragon King? Bilang Dragon King, siya ang pinakamalakas. Pero hindi mo kayang talunin si Du Xiao. Anong karapatan mo para tawaging Dragon King? Si Du Li ay pinawalan na ng kapangyarihan ng aming lolo at ikinulong sa bilangguan ng mga patay na buhay. Kayong mga mangmang, nag-asam pa rin na sumama sa angkan ng Du. Alam na ng lahat ang nangyayari sa pamilya Du at pamilya Yi. Lahat ng partner ng pamilya Yi, umaatras na sa negosyo. Dapat alam ng pamilya Yi ang sitwasyon. Mukhang kailangan namin kayong turuan ng leksyon para malaman nyo kung ano ang totoong kalagayan. Sino gumagamit ng kulam dito? Hoy Liu, nakaka-Parkinson ka na ba? Bakit mo pinapalo ang sarili mo? Hindi masasayang ang hirap mo, tutulungan ka ng aming ninuno. Salamat ni Nuno, salamat sa pagiging patas. Kung gusto ng pamilya Yi mamatay, papabilisin namin. Tatawagan ko na si Du Xiao. Papuntahin ko siya ngayon para wakasan kayo. Binabaan ni Du Xiao ang tawag. Iyak papunta na si Du Xiao. Kaya hindi makasagot ng tawag. Mga liw ang utak nyo. May zira ba? Ang cellphone ni Dulay. Nasa kamay ng aming ninuno, kaya hindi nyo matawagan. Impossible. Paano mangyayari na cellphone ni Du Xiao? Nasa inyo? Malapit nang bumagsak ang pamilya Yi. Kahit maliliit na kasinungalingan, kayang-kaya nyo. Du Xiao, malapit ka na ba? Sobrang yabang ng pamilya Yi. Du Xiao, malapit ka na ba? Sobrang yabang ng pamilya Yi. Paano posible ito? Ang cellphone ni Dushe. Paano nasa inyo? Ano ito, clown? Sa palagay ko, kayong mga liw ang clone. Ang ganda ng palabas ngayon. Ano nangyari? Bakit nasa pamilya yung cellphone ni Du Xiao? Hindi kaya talagang natalo ang pamilya Du? Mga apo, sinong gustong kalabanin ang pamilya Ye? Naalala niyo ba lahat? Huwag mag-alala ni Nuno. Naalala ko lahat pagkatapos ng kasal. Hintayin nyo ang pagganti sa inyo. Kayo pala ang nagnakaw ng cellphone ni Du Xiao. Kaya kayo may lakas ng loob, dahil ignorante kayo. Ang pamilya Du ay paanglanggam sa harap na ninuno ko. Kailangan pa ba ninakaw ang cellphone niya? Naghihingalo lang ang pamilya Ye, mga ginoo. Bago dumating si Du Xiao, sirain natin ang kasal. Ipakita sa pamilya Du ang loyalty natin. Si. Hayaan silang magsirain, babayaran nila ang lahat. Ang ganda ng Su. Saap muna ako. Hoy, gusto mong mamatay? Hawakan mo ako. Pagdating ni Dushe, bala kang takas. Gusto niyo ng suporta ng pamilya Du. Madali lang dalhin ang pamilya Du. Opo ni Nuno, sumigaw kayo. Kung hindi nyo tatawagin si Du Xiao, mga kit kayo. Ang baho ng bunganga mo, ayaw na ayaw ng lolo. Hindi ka ba natatakot sa ganting palakol ng pamilya Du? Kuya, wag na tayong mag-aksaya ng oras sa kanila. Pagdating ni Du Xiao, katapusan na nila. Makinig kayong dalawa. Bumalik na ang kapangyarihan ng lolo. Huling pagkakataon na natin to. Ayoko nang bumalik sa kulungan ng mga patay na buhay. Hindi lugar para sa tao yun. Kayong dalawang walang utang na loob. Dapat sana'y umaangat na ang pamilya do sa ilalim ng lolo. Pero dahil sa inyong dalawa, lolo, Hindi ba pinahintulutan din naman? Tumahimik ka. kung hindi dahil sa kasakiman ninyo, hindi sana tayo nakulong. Sa kulungan ng mga patay na buhay. Tatay, alay. Kailangan nating samantalahin to. Sundin natin ang lahat ng sabihin ng lolo. Lolo, malapit nang dumating ang pamilya Du. Bata pa kayo, normal lang na magkamali. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon ngayon. Ang gustong makipagbati sa pamilya Ye, humingi lang ng tawad. Itutuwin na lang natin hindi nangyari ang lahat ngayon. Pwede. Wag mo akong lokohin. Kung tatawag ka kay Du Xiao, luluhod ako't mag-asal-aso. Ganito rin ba ang iniisip ninyo? Mukhang gusto ninyong ituloy ang maling landas. Ito ang desisyon ko. Ang pamilya Ye, gusto lang naman. Maghanap ng kasabwat para hindi sila guluhin ng pamilya Du. Tama ba? Astig talaga si kuya. Ganito talaga ang plano ng pamilya Ye. Mas maraming isasama. Mas ligtas sila. Ang lupit ng pamilya Yi. Gusto nilang ipaglaban tayo ng pamilya Du. Pero huling hininga na lang nila, tu. Dati, akala namin Diyos ang pamilya Ye. Kaya walang imik ang lahat. Pero na yon. Nagrebelde ang pamilya Du, wala na kayong kwenta. Lolo, dumating na ang pamilya Du. Pwede na silang papasukin. Binigyan ko na sila ng pagkakataon. Pero hindi nila pinahalagahan. Kaya kasalanan na nila kung bakit ganito ang mangyayari. Pamilya Du, pasok na kayo.
Ano? To? Bakit may posas? Ang lahat ng membro ng pamilya Du. Baka naman nakulong nga si Du Xiao sa kulungan ng mga patay na buhay. Di Dusher, ano ang ginangyari sa inyo? Sabi niyo po, Magtutulungan tayo laban sa pamilya Ye. bakit ganito ang suot ninyo? Sabi niyo gigibayin ang pamilya Ye? Oo. Du Xiao, huwag kayong mag-alala. Buong suporta ang ibibigay ng pamilya Liu. Oo, hindi AK nagsinungaling. Kailan ko ba nasabing lalabanan ko ang pamilya Ye? Du Xiao, bakit muntak ako sinuntok? Ang pamilya Liu ay magiging malaking tulong sa inyo. Magaling ang sunto. Ang pamilya Ye at Du ay isang pamilya lang. Ang ninuno ng pamilya Yi ay ninuno rin namin ng pamilya Du. Naglakas loob ka pang mag-udyok na atakihin namin ang ninuno. Nababaliw na ba kayo? Kayo mismo ang nagsabi. Nalalabanan ninyo ang pamilya Ye. Ngayon duwag na kayo? Nakakatawa talaga. Ang inyong pinagkakatiwalaan, bilanggo na ngayon. Wala pa kayong alam. Napakaganda ng palabas ngayon. San Chuan, sumagot ka. May tanong sa'yo. Ninuno, kasalanan ko lahat. Hindi ko na edukado na maayos. Ang mga apo, ninuno, patawarin niyo po kami. Ninuno, apo, sumusuko na po. Pakiusap bigyan niyo pa kami ng isa pang pagkakataon. Nagmamakaawa na ang pamilya Du. Ako, kami sa pamilya Liu ay nag-isa pa ring lumalaban sa pamilya Ye. Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na babagsak na ang pamilya Ye? Kaya nga ako lumapit sa Dragon Emperor para alisin niya. Ang pwesto ni Yi bilang Dragon King. Ako, San Chuan, kayong mga Du. Itinuturing na nagbayad sana. Baba na kayo. Mamuhay na kayo bilang ordinaryong tao. Salamat po sa pangalawang pagkakataon, Ninuno. Ngayon, kayo naman ang pag-uusapan. Nang may konting problema lang ang pamilya Ye. Sinamantala ninyo at gustong kumagat ng piraso. Ninuno, napilitan lang kami ng pamilya Du. Kaya nagawa namin ang kalokohang ito. tama po. Maawa po kayo, patawarin niyo na kami. Hindi madaling kumagat sa pamilya Ye. Ngayon, usapan naman ang pagbasag ninyo ng mga gamit. Apo, at alam mo na ba lahat? Huwag po kayong mag-alala, Ninuno. Nakatala na, walang makakaligtas. Paano kayo magbabayad? Lahat ito ay mga bagay na napakamahalaga. Ako, nakabasag ako ng plato. Magbabayad ako ng 1 bilyon. Ako nagtapon ng mesa, 3 bilyon ang ibabayad ko. Yung plato, ordinaryong plato lang naman. 50 piso lang ang halaga. Sobrang laki naman ng 1 bilyon. Mabibili na nga ang buong hotel. Hindi lang hindi sila magagalit, pasasalamatan pa nila tayo. Salamat po sa pangalawang pagkakataon, Ninuno. Ako, kami sa pamilya Liu ay magbabayad ng 1 bilyon. Ay, Cheng, noong hinuli ka ng pamilya Liu, ilang sampal ang ibinigay sa'yo? 10. 1 sampal. 1 bilyon. Pakiusap, kahabagan ninyo kami, ang pamilya Liu. Hindi namin kailangan matataknagin mo ang bilyon. 100 bilyon para sa pagbuhos ng tubig at pagsira ng mga gamit. Hindi pa kasama yon. Amin kong naiintindihan ng pamilya Liu ang aming pagkakamali. Kahabagan ninyo kami. Hindi namin kaya maglabas ng ganoong kalaking halaga sa sandaling ito. Hindi. Iba ka sa kanila. Iba. Pwede silang magbayad ng pera. Ikaw, dapat mong bayaran ng buhay. Handa ang pamilya Liu na magbayad. Ang aking apo na si Yezhan, nagtanggol sa lahat ng tako, pinalayas ang mga dayuhan. Ilang beses na dumaan sa bahay, ngunit hindi pumasok dahil lang sa ilang chismis. Tinanggal mo siya sa posisyon bilang Dragon King. Sa palagay mo, karapat-dapat ka bang mamatay? Ako ang may kasalanan. Hihingi ako ng tawad sa Dragon Emperor. Ibalik ang posisyon ni Yezhan bilang Dragon King. Ang posisyon ng Dragon King. Iyon ay nakamit ng mga sundalo sa pamamagitan ng kanilang buhay. Hindi ninyo ito pwedeng apakan. Apo, sa tingin ko, ikaw na lang ang maging Dragon Emperor. Sinusuportahan kita. Tama, Kuya Teng, itulak na natin. Anong kalokohan ang Dragon Emperor? Ang pamilya Yi ang dapat maging Dragon Emperor. Apo, susundin ko ang lahat ng utos ng ninuno. Ang buntot ng pamilya Yi, lumabas na rin. Dragon Emperor. Dumating ang Dragon Emperor. Hanggat nandito ako, hindi kayo magagalaw ng pamilya Yi. Dragon Emperor, bakit kayo pa ang dumating kung hindi ako dating? Baka isipin ng mga tao na ang mundo ay pag-ari na ng pamilya Yi. Sino siya? Ninuno. Ito ang Dragon Emperor, mas malakas siya kaysa sa akin. Kung protektahan niya ang dalawang ito, baka ang pamilya Yi ay wala na talagang magagawa. Ikaw, ang ninuno ng pamilya Yi. Ano ang Dragon Emperor? Naalala ko noong huling ako'y bumaba. Wala pa akong narinig tungkol sa Dragon Emperor. Ang Dragon Temple ay isa sa 4 na pinakamalakas na puwersa sa mundo. Bagamat huli ang pagsisimula ng Dragon Temple, ang lakas nito ay kapantay ng iba pang 3 puwersa. Ninuno, ang kayamanan ng Dragon Temple ay hindi nagkakalayo sa pamilya Yi. May balita na mayroon ding isang matandang hindi namamatay sa Dragon Temple. Yes, Han, hanggat ang pamilya Yi ay humihingi ng tawad sa akin ngayon, maaari kong ibalik sa iyo ang posisyon ng Dragon King, ang inyong ninunong Yi. Ano ang masasabi ninyo?
May Dragon Emperor na sumasalo sa atin. Huwag kayong matakot. Hindi tayo magbabayad ng kahit piso. Dragon Emperor, ang pamilya Yi ay talagang walang respeto sa batas. Isang plato lang ang nabasag ko, pero singilin ako ng 1 bilyon. Dragon Emperor, ang pamilya Yi ay naging peste na. Dapat ninyong bigyan sila ng leksyon. Kasinungalingan. Kusang loob ninyong binayaran iyon, hindi kami. Ang pumili sa inyo, Ninunong Yi. Kanina lang sinabi mong papalitan ang Dragon Palace. Ngayon takot ka nang aminin? Ninunong Yi, ang itsura mong ito na takot aminin ay hindi bagay sa isang ninuno ng pamilya. Bata, kailan ako naging takot aminin ang ginawa ko? Itigil mo na ang pagiging Dragon Emperor. Hayaan mong ang aking apo na si Xiaozhan ang maging Dragon Emperor. Dragon Emperor, narinig ninyo yon? Ang taong ito ay napakasama. Naglakas lupa na hindi ikalang ang Dragon Emperor at Dragon Palace, Dragon Emperor. Ang pamilya Yi ay walang balak na hamunin ang inyong autoridad. May mga taong nag-udyok sa likod. Ninunong Yi. Ang mga sinabi mo kanina ay narinig na, maliban na lang kung lumuhod siya ngayon at humingi ng tawad, kung hindi ako mag-atubiling puksain ang pamilya Yi. Lumuhod. Ninuno, baka pwede mong pagsabihan muna. Bigyan ng paraan ang Dragon Emperor. Sa tingin ko, hindi naman talaga niya balak pahirapan ang pamilya Yi. Kayong mga bata, walang pasensya, sinabi ko na. Hindi siya ang Dragon Emperor, hayaan si Xiaozhan ang maging Dragon Emperor. Siguro nahihiya lang ang asawa ko kaya ayaw magpakumbaba. Bilang asawa, dapat tulungan ko siya. Dragon Emperor. Bilang asawa ng ninuno, humihingi ako ng tawad. Bibigyan ko ng mukha ang pamilya Yi. Kahit na lumuhod ang lola ng pamilya Yi, ngayon, pahihintulutan ko kayo. Okay lang ako. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Pero siya ang Dragon Emperor. Sa loob ng dekada, walang nangahas. Nahamunin ang kanyang otoridad. Yivuke, akala Montag hindi ako. Magagalit? Bakit ako na naman, Yivuke? Ang mga apo mo ay nasa akin. Hindi ka ba susuko? Kung gayon, Kamatayan lang ang abutin niya. Tulungan mo ako ni Nuno, Yiwukwe. Prestihyo o apo, magmadali ka na at humingi ng tawad sa Dragon Emperor. Ano ba ang ninuno ng pamilya Yi? Sa harap ng Dragon Emperor, isa ka lang langga. Ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, palayain ang aking apo at lumuhod sa kanya. Pangalawa, ibabalik ko ang lahat ng mayroon ka. Matagal nang walang nagsalita sa akin ng ganito. Kung ayaw mong magpakumbaba, edi panorin mo kung paano siya mamamatay. Ito ang tinatawag na ginawa mo sa akin, gagawin ko sa'yo. Yiwukwe, ang lakas ng loob mong atakihin ako ng direkta. Wawasakin ko ang buong angkan ninyo, kahit pa Dragon Emperor ka. Nandito ang aming ancestral elder, kukunin ang buhay mo, Sage. Kung ganun ang desisyon ng Dragon Emperor, ang pamilya Yi ay handang tumanggap ng laban. Bilang mayambro ng pamilya Yi, handa rin akong harapin ito kasama nila. mabuti. Yivuke, Gusto niyong makimagsik laban sa Dragon Palace? Magtataksil kayo sa bansa? Ay naku, bata ka, huwag kang magsalita ng bansa-bansa. Noong araw, napakalakas ni Lao Tzu. Pero sa muli, nawasak din ang kanyang kaharian. Dragon Emperor, naghimagsik na ang pamilya Yi. Dali, arestuhin niyo sila. Kung ganyan ang katapangan ng pamilya Yi, dapat sila bigyan ng leksyon ng Dragon Emperor. Dragon Emperor's Seal. Ang pamilya Yi ay nagtaksil sa bansa. Buong angkan ay tatanggalan ng pagkilala, hindi kailanman poprotektahan. Ang sinumpaan ng Dragon Emperor Seal ay mawawalan ng swerte. Totoo pala, ang lakas ng Dragon Emperor ay nakakatakot pala talaga. Ancestral Elder, baka dapat tayong magpakumbaba na lang. Dragon Emperor Seal, ibinigay pa ni Xiao ito sa'yo. Mukhang paborito ka ng iyong lolo ah. Magaling ka, nakilala mo ang Dragon Emperor Seal. Ang sinabi ko kanina, nananatili kung magpapakumbaba ka lang at humingi ng tawad. Pagbibigyan kita ngayon. Ito lang naman ay laruan ko. Pero ang pamilya Xiao, ginawang family heirloom. Hanggang ngayon, Kung ganon, Ipapadala kita sa kabilang buhay. Dragon Emperor's Seal. Lakdan. Bakit hindi gumana ang Dragon Emperor's Seal? akin ito, paano ito makakaapekto sa akin? Ibalik mo agad ang treasure ng pamilya Xiao. Kung hindi, ang pamilya Yi ay lilipulin. Bata ka, laging may sinasabi na. Pagtataksil at paglipol, ganyan ba ang turo ng lolo mo?
Tumayo kayo, huwag matakot, ang lakas ng inyong ancestral elder ay higit pa sa inyong iniisip. Akala nyo ba may matatakbuhan na kayo? Huwag niyong isipin makagawa kayo ng kahit ano dahil lang sa nakuha niyo ang Dragon Emperor Seal. Ngayong araw, ang pamilya Ye ay dapat magbayad sa lahat ng ginawa nila. Pagkatapos ng gabing ito, mawawala na ang lahat ng may apelidong Ye. At ang inyong pamilya Ye ay hahatiin-hati ng aming lahat. Kahit magmano pa ang buong angkan ninyo ng 100 beses. Hindi mapapatawad ang galit ko. Akala nyo ba talagang walang ginawa ang inyong emperador sa loob ng 800 taon? Dumating na ang 400 taong pamilya. Paano nandito ang 400 taong pamilyang ito na hindi lumalabas? Siguro, ang Dragon Palace? Ang Dragon Palace ay walang ganong kapangyarihan. Bukod sa 4 na pamilya, ang pamilya Jiang, pamilya Huang, at pamilya Chen. Ang kanilang estado ay mas mataas pa sa Dragon Palace. Ang pinuno ng King Yunsek, ang sabi-sabi, ang pinuno ng King Yunsek ay hindi lumabas sa loob ng 100 taon. At ang pamilya Jiang na kayang baliktarin ang mundo. Matagal na rin hindi sumali. Ang pamilya Jiang sa mga mahalagang aktibidad. Nandito rin sila. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang daming pinuno ng pamilya. Ang nandito. Lolo, bakit ka nandito? Nakuha mo rin ba ang balita? Tama. Ngayon na ikaw ay Dragon Emperor ng Dragon Palace, may karapatan ka ng dumalo sa piging. Lolo, dumalo ka ba? Sino ang gumulo sa kasal ng amo? Sino ang may lakas ng loob na manira sa kasal ng amo? Kahit sino pa yan, patayin ang 10 angkan. Maganda ang ugali niyong mga bata. Hindi niyo nakakalimutan ang nagbigay sa inyo. Akala ko hindi kayo darating. Tumahimik ka, Ye Wuke. Wala kang karapatan. Magsalita ng ganyan kay Panginoong Huang. Kaya beng. May lakas ng loob kang tumahol sa amo, ang Dragon Palace ninyo. Nakalimutan na ba ninyo ang tulong ng amo? Panginoon ka? Ang kapangyarihan ng pamilya Huang ay mas mataas kaysa sa pamilya Yi. Bakit mo siya tinatawag na amo mo? Kung wala ang amo, wala sana kaming pamilya Huang ngayon. Si Huang Sanqian ang kumakatawan sa pamilya Huang. Si Jiang Yuanqing ang kumakatawan sa pamilya Jiang. At si Chen Yushen ang kumakatawan sa pamilya Chen. Ang pinuno ng Dragon Palace at ang kanyang apo ay bumabati sa kasal ng amo. Imposible. Paano nagkaroon ang pamilya Yi? Nang napakaraming alipin mula sa malalaking pamilya? Tapos na. Talagang tapos na. Ang pamilya Yi. Paano naging ganito kalakas ang kanilang likuran? Hindi ko inakala na ang asawa ko ay ganito kalakas. Halika, batiin niyo ang inyong reyna. Pagbati sa Reyna, Kalokohan. ang pamilya Liu ay tapos na. Ito ba ang tunay na kapangyarihan ng aming ninuno sa pamilya Yi? Kaya pala ang aming ninuno ay may lakas ng loob na itayo muli ang Dragon Palace. Ako pala ang tunay na mayaman sa pamilyang Yi. Sino pa ang mga hasmang api sa pamilya Yi? Mabuhay ang aming ninuno. Kami sa pamilyang Liu ay handang yalay ang lahat ng aming kayamanan. Zanay patawarin montag kami, Ginong Ye. Ginoong Yi, handa rin kaming ibigay ang aming buong kayamanan. Sumasang-ayon din kami. Hindi ako nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Ayaw ninyong maging kaibigan ng pamilya Ye. Kaya kalaban na lang kayo. Ginong Ye, sana'y patawarin mo ang aming kamangmangan. Kasalanan namin hindi kami nakakilala sa inyo. Tama, Ginoong Yi, kayo'y dakilang tao. Huwag na ninyo kaming pansinin, mga hamak lamang kami. Wen Xuan, ano sa palagay mo? Ngayon pa kayo nagsusori? Huli na ang lahat. Umalis kayong lahat. Mainte kayo. Nang parusa mula sa pamilya Ye. Layas. Tara na, alis na tayo. Lumuhod kayo at humingi ng tawad sa amo. Benji BAKO? Magsalita kayo. Hindi ko po kayo nakilala. Nagawa ko po ang pagkakamali. Patawarin ninyo ako. Mapapatawad ko ang lahat maliban sa iyo. Bilang Dragon Emperor, masyado kang maramot at walang pakialam sa iba, wala kang silbi. Ang pamilyang Xiao ay may masamang intensyon, hindi na sila aking alila. Simula ngayon, alisan kayo ng kayamanan at ibababa sa karaniwang tao. Lolo, ang aming negosyo sa pamilyang Chiao. Nasira dahil sa iyo. Walang kwentang apo. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Amo. Lolo. Hindi, wala nang manggugulo. May pagpapatuloy na natin. Tuloy ang kasal. Mag-inuman na ang bagong kasal. Lola, samahan kita magpalit ng damit. Babalik ako agad.
Zisu ba on campus crush? Zian ga. Swerte, may reunion tayon gayon. Samahan Montag naman kami. Pasensya, sa susunod na lang. Parang ayaf kami pansinin ni Zu. Ng mga dati niyang kaklase. Siyempre, crush ng campus noon pa, suplada. Hindi yan makikipag-usap sa atin. Ayos lang, Lola. Makikipag-usap muna ako sa mga kaklase. Hindi magagalit si Ninuno. Ninuno, baka si Su Qingmei ay may sugar daddy. Huwag ka na magdalawang isip, Su. Tara na't mag-inuman tayo. Halika tingnan ninyo kung sino ang nakita ko. On-campus beauty nating Zizu. Zizu pala talaga. Ang tagal na nating hindi nakita. Pero ganun pa rin ang dating niya. Du, narinig ka o noon. Nagpropose karaw kay Su noon? Huwag kang magsalita nang walang basehan. Kailan ako nagpropose? May konting yaman ang pamilya Su. Pero kumpara sa amin, malayo pa rin ang agwat. Noong estudyante pa si Du, sikat na sikat siya sa babae. Baka si Su ang nagpropose tapos na-reject. Masaya akong naging kaklase kayong lahat. Ito, tagay ko para sa inyo. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Su Qingmei, magkaklase tayo noon. Inom lang tapos alis kagad. Parang hindi mo kami narespeto Yang yan, hindi Montag ba napapansin? Nakagaon si Su Qingmei gayon. Ikakasal siya. Kasal ko ngayon. Tumabi kayo. Bakit mo ako itinulak? Huwag kang bastos. Du, sinaktan niya ako. Parang pinahiya. Tayo lahat Su Qingmei, kasama mo siya. Bilang respeto sa ating pagkakaklas, pagsabihan mo siyang humingi ng tawad kay Yang Qian. Tapos na ang usapan. Humihingi ka ng tawad. Kayo be karapat dapat? Sino ka ba para pagsabihan akong humingi ng tawad? Dahil kay Su, hindi kita papagbayarin. Sobra na ang kabaitan ko. Hindi ako hihingi ng tawad. Kung ganun, walang makakalabas sa pinto na to. Alam ko ang iniisip ninyo. Mula nang inanyayahan ninyo ang lola ko, hanggang ngayong pinipigil ninyo kaming umalis. Gusto lang ninyong ipamukha ang kayabangan ninyo sa kanya. Dahil kaklase ninyo ang lola ko, hindi ko kayo papansinin, pero kung hindi lang dahil doon, emga bazura kayo. Hindi ninyo kayang tiisin ang galit ng pamilya Sino ka ba para pagalitan kami? Zinaktan Montag ako? Pagdating ng panahon, paiyakin kita't pagtatawanan. Hincheng, okay ka lang. Kailang kako. Lola, mas importante ang kasal mo at ni Lolo. Tara na. Zandali. Ano ang tawag mo sa kanya? Lola. Su, ang bituin ng aming paaralan. Ang galing mo talaga. Nagpakasal ka pa sa isang matandang lalaki. Ito ay isang malaking balita. Ang bituin ng aming paaralan ay nagpakasal sa isang matandang lalaki. Huwag kayong magsalita ng masama. Huwag ninyong siraan ang aking asawa. Zeno KBA? Tinawag ka naming bituin. Ay nagmamalaki ka pa. Ngayong araw na ito, huwag mong isipin na makakapagpakasal ka. Baka masira ang reputasyon ng aming klase. Isu, ang bituin ng aming paaralan, sa ganda mo. Dali kasi, makahanap niya ang lalaki. Bakit nagpakasal siya sa Hindi ako sa kasal nito. Hindi ako sang-ayon sa kasal na ito. Kanino ako magpakasal ay kalayaan ko. Wala kayong pakialam. Kanino mo gustong magpakasal? Su Qingmei, ang kapal ng mukha mo. Gusto mo talagang magpakasal sa isang matandang lalaki? Class President. Kung malaman ito ng iba, ano ang isipin nila sa aming klase? Huwag nating hayaan na siya ang sisira sa aming klase. Tama. Hindi ako sang-ayon sa kasal na ito. Ang mga bagay sa pamilya kailan naging pakialam ng mga basurang ito. Kanino ako magpakasal ay wala kayong pakialam. Su Qingmei, hindi mo ba narinig ang sinabi ng class president? Huwag kang magpakasal para sa ikabubuti mo. Kailan KPA naging ganito ka-materialistic? Du, bakit hindi? Ikaw na lang ang magpakasal kay Su Qingmei para hindi maligaw ng landas ang aming bituin. Sige. Ako na lang ang magpakasal sa iyo, kahit hindi ko gusto. Su, ang bituin, magpasalamat ka kay Du. Zinazagip ka niya.
Ngayon na lang tayo magpakasal dito. Magpakasal na tayo. Kayong mga tao, hindi kayo maintindihan. Su, ang bituin, para sa ikabubuti mo ito. Para hindi ka maligaw ng landas. Tingin ka o. Sa huli, magpapasalamat ka rin sa mga ginawa ng iyong mga kaklase ngayon. Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Lolo, may masamang nangyari. Hinuli ng ilang tao si Lola. Ang kapal ng mukha. Sino ang may lakas ng loob na saktan si Lola? Hindi ako papayag. Zeno? King Cheng, ikaw ang magdadala sa amin, sama-sama tayong pumunta. Bitawan ninyo ako. Alam ba ninyo kung ano ang ginagawa ninyo? Suking huwag kang lumaban. Para sa ikabubuti mo ito. Mas mabuting magpakasal kaysa sa isang matandang lalaki. Bitawan ninyo ako. Unang paggalang sa langit at lupa. Huwag. Pangalawang paggalang sa mga magulang. Huwag. Bilisan mo, magbigay galang. Magsisisi kayo. Suking sandali lang pagkatapos ng seremonya. Hayaan mong alagaan ka ni G. Malalaman mo agad kung gaano kaganda ang katawan ko. Magbigay galang ang mag-asawa. Zeno ka? Malalaman mo agad kung sino ako. Okay na, ako na ang bahala. Gago, bitawan mo ang asawa ko. Hinampas Montag ako? Malas Montag, alam Montag di akong Zeno ako? Matagal na akong hindi direktang nananakit ng tao. Galit na galit ako sa'yo. Wala na bang batas? Paano ka nakapangahas na? Manakit sa harap ng maraming tao. Ako ang leader ng klase ni Suking. Bilang leader, walang ginagawa habang pinagmamalupitan ang kaklase. Paano ka naging leader? Para rin naman sa kanya, ayaw lang naming makita siyang magpakasal sa isang matandang lalaki. Ako ang matandang lalaki na sinasabi nyo. Sino ang humahadlang sa kasal namin ni King Mi? Ano biyaitu, ang asawa ni Suking ay hindi naman mukhang matandang lalaki. Bakit ang bata? Hindi naman ito mukhang matandang lalaki. Wala akong pakialam kung sino ka, pero kung nananakit ka sa Yuncheng, wala kang kinabukasan. Sa Yuncheng, wala pa akong narinig na taong mas makapangyarihan kay G. Azawa ka man ni Suking ano naman? 5 minuto lang ang nakalipas, nabangkarote na ang pamilya Du. Lahat ng ari-arian ng pamilya Du, kinumpis ka na. Lahat ng negosyo ng mga tao dito, bangkarote na. Naka-freeze na ang mga bank account ninyo. Wala na kayong ari-arian. Sila ang mga hari na yaman, Dragon King, hari ng sugal at Diyos ng sugal, mga taong makikita lang sa TE. Bakit ngayon? Sabay-sabay silang lumitaw. Ano ba talaga ang nangyayari? Dahil sila ay mga alipin ng aking ninuno at mga alipin din ng inyong kaklase na si Suking Mi. King Mi, mga kaklase mo sila. Ano ang gusto mong gawin? Wala akong kaklaseng walang puso. Gusto kong mawala na lang sa mundo ang lahat ng nanakit kay King Mi. Su, Beauty Queen, nagbibiro lang kami. Pakiusap, patawarin mo kami. Sukimay, dahil makaklase tayo noon. Patawarin mo na kami. King May, magkatabi tayo sa klase. Naalala mo pa ba? Dahil sa pagiging magkatabi natin, bigyan mo kami ng pagkakataong mabuhay. May sinabi ang asawa ko na ipapasa ko sa inyo, hindi kayo. Nagsisisi sa mga nagawa ninyo, natatakot lang kayo. Sa mga kahihinatnan ng inyong kasamaan. Ang lahat ng ginawa ninyo kay King Mi ay hindi mapapatawad. Tapos na ang seremonya. Sabihin mo, hindi ba't parang matandang baka na kumakain ng sariwang damo? Ito na ang huling pildoras ng immortalidad sa mundo. Mula ngayon, matanda ka na rin. Kung pagkalipas ng 100 taon ay ayaw mo na sa akin, ano ang gagawin mo? E di magkakaanak tayo ng marami para wala ng oras. Para sa ibang bagay. Ang bilis ng panahon, 600 taon na pala ang nakalipas. Nga. Hindi natin alam kung ano na ang nangyari sa mga apo ng mga Su at Ye.
Baba tayo ng bundok para tingnan. Sige.